Ito po, yung maliit po yung ang taas po ng tingin ng gobyerno sa sarili niya. Wala na po ito po ang gobyerno na wala pong pakialam sa pakiramdam ng tao. Kaya tama eh, yung kahapon tinalakay natin. Nang aasar pa eh. O ano ba dong? Presidente pa rin si Marcos. Ganun na po kababa, wala na po tayong ina-expect sa, maski po yung mga followers ni BBM, hindi na po nag-expect na magpe-perform tong gobyernong ito. Ipinangangantsaw pa nga nila yung kapalpakan ng gobyerno. Hindi na nila sasagutin, wala na silang balak na sagutin. Ang pinagmamalaki lang nila, ano naman ngayon? Presidente pa rin naman si BBM. Yung presidenteng sinasabi nyo, 14%. Ha? Ang rating, 14%. Ikumpara nyo kay Tatay Digong na 89%. 14%. Yun na lang ang nagtitiwala. 14% na lang. Pero wala pa rin kayong pakialam. Nire-reject na ng mamamayan. Rejected. Ito po ang pinaka-nire-reject na lahat po ng kakilala nating pamahalaan, ito po ang pinaka-rejected. No? Pinaka-isinusuka. Narito ang Balitang Pinoy TV. Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bakit ba dumilim ang mukha ko? Pag-uusapan natin, ang pangit ng lighting ko. Okay, yung katatapos lang po na Senate hearing na pinangunahan po ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nasa tingin ko po ay bastusan na naganap, no? Pwede pala yun. Yun yung lagi ko nasa isip, no? Pwede pala na, kasi, hindi naman po lingid sa ating lahat na madalas pong magpatawag ng hearing itong Kongreso, no? Maski nga po si Tatay Digong na dating presidente ng Pilipinas ay sumalang po ng ilang oras, no? Halos talagang mahigit kalahating araw na nakasalang si Tatay Digong. Kasi po may power naman talaga yung Kongreso na mag-imbestiga, no? At sana maganda po sana na yung mga pinapangaral ng mga congressman na karapatan nila bahagi po ng Kongreso, bagamat lantutay, no? Bagamat matatawag nating walang kabuhay-buhay o parang walang kabuto-buto itong liderato ng Senado sa pamumuno ni Waiter Chis Escudero. Kasi never pa po na wala pa po sa kasaysayan ng Kongreso na yung pong mga congressman o yung House of Representatives ang mas kinikilalang may power kaysa rito sa Senado. Traditionally po, yung Senado po yung kinikilalang may power. Yung Kongreso po, kaya po pag nagsabay po na nag-investigasyon yung House of Representatives at Senado, definitely yung masikat na investigasyon itong Senado, no? Nung panahon na ang bumubuo po ng Senado, yung kagalang-galang pa po yung mga Senate President. Yung Senate President po hindi lang po nagpapakyut sa mga press conference, kundi totoong kinikilala ng buong bansa. Lahat naman po ng Senate President na nakilala ko, no, mula po dito kay Asyong Salonga. Ano nga pangalan ni Salonga? Jovito Salonga, sila Nene Pimentel, si Juan Ponce Enrile, no? Sila Drilon, si Manny Villar. Halos lahat po ng mga Senate President kagalang-galang po eh. Ito pong Senate President ngayon, si Chis Singhut Escudero, na napuna ko lang po lately. Lahat ng press conference ay laging mesipon, no? Magpatingin ka na, baka kakaiba na yan. Singhut na singhut eh. Sa panahon lang po nila nung sinundan niya na si anong pangalan, si Mig Subiri. Doon lang po parang naging naging katawa-tawa ang Senado, no? Sunod-sunuran kung ano ang gusto ng mga congressman, yun na nasusunod, no? Yung tinanggal nila yung tinanggal nila yung AKAP. Tapos binalik ng mga congressman, sunod din sila, tuwan-tuwa pa dahil nakakuha daw yung mga senador ng AKAP. Ngayon lang po nangyari na sunod-sunuran po yung Senado sa palasyo. Waiter po yung kanilang Senate President. Sunod-sunuran po kay Martin Romualdez kung anong gusto ng Martin.
Yun po ang nasusunod, no? Kaya talagang grabe po eh. Sa totohanan po. Ngayon lang po, hindi po pwedeng mangyari ang panahon ni Hubito Salonga. Hindi po mangyayari ang panahon ni Manny Villar, ni Drilon, ni Nene Pimentel. Opo, si Senator Miriam hindi pa po naging Senate President yan. O si Joker Arroyo. Nakita niyo po yung quality ng mga senador noong araw. Sila rin ni Sagisag. Never na mga naging Senate President yan. Pero di hamak po na mas kagalang-galang pa yan sila Joker Arroyo, sila Rene Sagisag, etc. etc. Kayang-kaya po. Ang buong akala ko, hindi rin po naging Senate President si Blas Ople. Ganun po katindi yung lineup ng mga senador. Hindi ka basta-basta magiging Senate President nung araw. At hindi po pwedeng gawing waiter ang Senate President nung araw. Iba po yung status ng Senate President. Hindi po susunod yan. Wala pong panahon. Maski po yung mga pinakasikat nating mga House Speaker, no? Yung House Speaker po na mga sikat nung araw, to, mga makapangyarihan, si Mitra, si Jody Venecia. Hindi po nila napapasunod yung mga senador. Kaya talagang kitang-kita nyo po yung diferensya eh. Nangyayari po to dahil parang bastusan na po yung nangyayari. Eh ano ngayon kung hindi kami dumalo, may magagawa ba kayo? Ganun po ang dating sa akin eh. O ano ngayon kung hindi namin kayo siputin, may magagawa ba kayo? Alam nyo po sa Kongreso, sa House of Representative, o sila Senator Rocco pa. Sa House of Representative po, sa totoo lang, no? Kahit po nagmatapang yung mga vlogger nung una na hindi sila dumalo. Dumalo rin eventually. Kasi alam nila eh, na ipapakontempt sila, alam nila na i-issuean sila na warrant of arrest. Ito po mga to, walang pakialam eh. Ang sama po ng dating kasi kayo po, excuse me po, kayo po yung namumuno sa Pilipinas, yung gabinete po, no? O si Belmonte pa, napaka very powerful po yan. Mitra, JDB, tapos yan pa. Pero hindi po umubra sa mga Senate President, never po, na nakaporma. Kaya po, ganun na lang sila. Grabe, no? Hindi kami atin. O anong gagawin nyo? May magagawa ba kayo sa amin? Parang ganun eh. Hindi ko po minamaliit, no? Ang buong akala ko po, sa totoo lang, yung sinasabi ni Lucas Bersamin na anong tawag doon? Hindi dadalo. Kala ko mga cabinet official lang. Eh, pati po sila Torre, no? Mga kapulisan. Nakita nyo po, napapadalo po ng House of Representative. Chis Escudero, anong gagawin mo? Binastos ang Senate, anong gagawin mo? Siyempre, wala kang gagawin. Waiter ka lang eh, di ba? Yan po ang problema pag yung Senate President mo, alam ng lahat kung bakit naging Senate President. Hindi dahil sa kanyang kakayahan. Hindi dahil sa prestihyo niya na dala-dala. Kung hindi, dahil pwede siyang gawing waiter. Grabe. Muli nating natuklasan ngayon yung paglabag nila sa paghuli kay Tatay Digong. Napatunayan yung mga... Wala po silang pakialam eh. Eh ano ngayon kung mapatunayan ninyo na nilabag namin? Ano ngayon? Yun po yung masakit eh. Eh ano ngayon? May kakayahan ba kayo? Si Duterte nga, napakulong namin. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Si Duterte nga na akala ng lahat napakamakapangyarihan. Si Duterte nga na akala ng lahat ay untouchable sa Pilipinas. Nadala namin sa dahig. Kayo pa lahat. Ano bang kakayahan yung gawin laban sa amin? Parang ano po eh, parang one way po yung batas eh. Yung House of Representative, lagi po nila na ginagamit po nila yung batas para laban sa mga Duterte, pero hindi po pwedeng gamitin yung batas para ipagtanggol yung mga Duterte. Precisely, parang yung pakikipagtulungan sa ICC. Ngayon, lantad na lantad. Nakikipagtulungan talaga tayo sa ICC. Lahat ng ebidensya, lahat nung dahilan ng ICC para ipahuli si Tatay Digong, galing po yan yan po yung mga iniimbestigahan ng DOJ at saka yan po yung lumabas sa binabanggit ni Senator Amy. So wag na kayong magkubli na kunwari hindi natin kinikilala yung ICC, kunwari hindi tayo nakikipagtulungan.
Alam mo yung mga tanong na ganyan, yung nakauwi na ba si Tatay Diggs? Taga Mars ka ba? Alam mo naman yung sagot eh. Alam nyo, wag nyo pong gawin mga bobo naman yung sarili nyo. Sarili nyo po. Nabalitaan mo ba na nakauwi si Tatay Digong? Bakit? Hindi ko alam kung ano yung purpose mo na pagtatanong ng... Wag mo sabihing seryoso ka dyan sa tanong mo na yan. Meron bang tanong nakauwi na ba si Tatay Digong? Anong gusto mo isagot ko sa iyo? Hindi ko alam kung bakit ka nagtatanong. Ano yung purpose mo ng pagtatanong? Kung hindi ka na taga-Earth, no? Kung ikaw ay hindi, okay lang po. Gusto niya kasi sumikat eh. Pero sumisikat ka sa yung kung hindi ka na taga-Earth, pwede kitang sagutin eh. Nagbakasyon ka sa Mars, kadarating mo lang. Baka hindi nakarating doon yung balita eh. Kung seryoso ka naman, wag naman yung mga ganyan tanong kasi hindi naman pambobo tong na to eh. 'Di ba? Hindi naman po pambobo to, sa totoo lang. Pero ba magtatanong na nakalaya na ba si Tatay Digong? Seryoso po tayo. Okay, lagyan mo ng patawa lang. Nakalaya na ba? Minsan tatawanan mo na. Okay, balikan po natin, no? Alam niyo po yung tahasan po, no? Hindi po kahit po hindi kayo bagong gising. Kahit po excuse ba yan? Itanong niyo kung nakalaya na kung okay. Ito po, yung maliit po yung ang taas po ng tingin ng gobyerno sa sarili niya. Wala na po ito po ang gobyerno na wala pong pakialam sa pakiramdam ng tao. Kaya tama eh, yung kahapon tinalakay natin. Nang aasar pa eh. O ano ba dong? Presidente pa rin si Marcos. Ganun na po kababa. Wala na po tayong ina-expect sa, maski po yung mga followers ni BBM, hindi na po nag-expect na magpe-perform tong gobyernong ito. Ipinangangantsaw pa nga nila yung kapalpakan ng gobyerno. Hindi na nila sasagutin. Wala na silang balak nasagutin. Ang pinagmamalaki lang nila, ano naman ngayon? Presidente pa rin naman si BBM. Yung presidenteng sinasabi nyo, 14%. Ha? Ang rating, 14%. Ikumpara nyo kay Tatay Digong na 89%. 14%. Yun na lang ang nagtitiwala. 14% na lang. Pero wala pa rin kayong pakialam. Nire-reject na ng mamamayan. Rejected. Ito po ang pinaka-nire-reject na lahat po ng kakilala nating pamahalaan, ito po ang pinaka-rejected. No? Pinaka-isinusuka. At ito ay sa survey na ninyo. Pa-survey nyo na to. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman